Oh, dati ho ito'y kulay brown, ay ngayon ay ko na, nagkukulay green na, ano ha? Nakikita niya? Ang celery, buhay na nga yata ang celery. Yon, nagbabalik na naman ulit tayo, no? Kung saan ho kayo naroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ay siya, kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos laan diyan lahat, ano ho? On the way ho tayo sa school ni Utoy at ating susunduin, ano ho? Ay siya, masayang araw ho ng Martes sa ating lahat. Ito, malapit na ho tayo sa school ni Utoy. Kaso hindi ho tayo mismong sa parking lot pupunta. At mahirap ho makalis down dahil uwian ng estudyante, ano ha? Hahanap lang ho tayo din ng kwan ng magandang pwesto na malapit sa eskwelahan. At para si Utoy na lang ang mag-a-adjust, tatawid na lang siya. Dahil naranasan ko ho dati yung sinusundo ko siya sa may mismong eskwelahan, ay nahihirapan ho akong makaalis down. Ay ito, dito na lang tayo maghihintay. Ay ito naman saglit lang lakarin ni Utoy ay. Kwan pa ho dito sa Edmonton, Alberta, maulan. Ito, napakaganda ng garni oh. Ang tawag dito ay pop-up pop-up camper yata, ay yung trailer. Pop-up. Ay tayo hahanap ng pwesto ngayon din eh. Pwede na siguro din eh sa pwestong aray. Yan, ayos na din eh. Dito na ho tayo sa parking lot, dito sa malapit sa eskwelahan. Naghihintay na lang ho tayo ng text ni Utoy at yun baka yun may mga kausap pa na mga kaklase. Ay sinundo ko na hot, nakakaawa naman. At naulan. Ay ayaw nga ho magpasundot, magbabas na laang. Tawag ho doon ay ako ho kwan nagdiretso ho ako sa interview. Pagkatapos ko sa trabaho ay ako ho nagdiretso sa interview, no ho? At syempre ho nagbabaka sakali ho tayo dahil ho nitong mga nakaraang linggo, nitong yung mga nakaraang vlog ko, ay nalaman nyo ho na ang mahal na Reyna ho ay nawalan ho ng trabaho. Syempre ho, gaya ho nung huling upload ko kagabi ang sabi ko ay talagang mahirap dahil ako lang ho may trabaho. Hindi naman ho sapat yung kalahati lang ho ang matatanggap na sahod ng mahal na Reyna, no ho? Mahirap pero kinakaya. Dahil mahirap ho naman lagi yung saktuhan, ano ho? Mas mainam pa rin ho yung na may sinasahod tayo tapos may naitatago tayo na halimbawa na $500 kada sahod o kaya sabihin natin $500 monthly, no? Ay malaking tulong ho yon. Ay nito ho mga nakaraang linggo ay ako pinasahan ho ako ng aking resume. Ayun nga po, tinawagan ho ako last week at interview ho ako kanina, ano? Magbibigay lang ho ako ng kaunting kwan ng kaunting payo, no? Halimbawa ho, pag ho kayo'y tinawagan ho for interview, pwede, hindi naman ho masamang magtanong doon sa telepono, ano ho? Para hindi ho masayang yung mga oras natin, ano ho? Siyempre, magtatanong ho tayo in a nice way, ano ho? Pag ho may tumawag sa inyo, may interview kayo, bla bla bla, itanong nyo ho agad kung magkanong offer sa inyo. Para hindi ho masayang yung oras, ano ho? Para pag ho nagkasundo, abay di mag-go-go ho tayo, ano? Tsaka i-double check nyo ho kung anong position, ano ho? Yan. Sa nangyari ho sa akin, ganun nga ho, nung tinawagan ako last week, dinoble check ko kung anong position, anong company,
At hindi ho nila sinabi ang sahod, pero pinilit ko po sila sa telepono. Pero yung pagkakatanong ko po is in a nice way, ano ho. So sa madaling salita ho, ay kwan, medyo mataas ho sa kwan, sa trabaho ko ngayon, sa kasalukuyan hong trabaho ko ngayon, medyo mataas ho itong tumawag sa akin, itong nag-interview. Bali may final interview pa ho ako, so next week po yon. Ang position ko po ay kwan, laborer. Bali, yun, in-explain sa akin, kahit daw laborer ako, hindi ko naman sa hinahamak, ano ha. Ay, andito na si Utay. Ano, kamusta? Oo lang po. Sinunto na kita at naulan. Hindi, okay lang. Mag-hi ka muna sa vlog ko. Naka-audi naman ako eh. Ha? Oo, naka-audi naman ako. Siyempre naulan. Saan ho ba tayo naputol? Doon sa laborer, ano ho? Bali, yun hong tumawag sa akin ay construction company, ano ho? Kaso hula, ang tinitingnan ko doon is wala po kasing profit sharing, ano ho? Dito sa huling company ko, dito sa kasalukuyang company ko ay may profit sharing, ano? Kaso mas mataas naman ang offer nila, ano ho? Tapos ay Monday to Friday din. Tapos nga po, gaya ng sabi ko kanina, laborer. In-explain ho sa akin kung anong gagawin kong laborer, kung anong job description na gagawin ko, no? Bale, ako pag daw magwe-welding, ang mga tao, yung mga journeyman, yung mga welder or kahit ano pa, ako daw magse-set up ng mga gagamitin nila. So magpo-forklift din ako. Minsan pag wala na hong mga oxygen, ako maglalagay. Yung as in parang literal ho na alalay. Ano ho? Parang kung sa kwan yun nga ho, kanang kamay ng mga welder, ano ho? Sabi pa ho sa akin, may chance ho daw na matuto ako mag-welding kung gugustuhin ko. Yan. So in-explain ho naman nila sa akin, ano ho? So yun hong advantage ho dito sa trabaho ho na tumawag sa akin. Hindi ko pa naman ho tinatanggap at hindi ko pa din naman alam kung hired na ako. Pero ang pakiramdam ko ho ay hired na ako. Kaso may third interview pa ho next week. Pero syempre yun daw ay for a formality na lang, ano ho. Yun na nga po, mataas ho ang sahod ng sasabihin ko na ho, mataas ho ang sahod ng $4. So medyo nagulat ho ako doon. Tapos meron po din silang tinatawag na RRSP matching, ano. Tapos wala po silang profit sharing, ano ho. Tapos ang mula ho dito sa bahay, isa ko pang iniisip, nasa 20 minutes drive. Samantala ho dito sa sa trabaho ko ngayon ay mga 6 minutes drive lang ho. So nag-iisip pa din ho ako, ano. At syempre, mababaliwala ho yung mga sakripisyo ko. Pag tinanggap ko ho ito, mababaliwala ho yung mga sakripisyo ko dito sa kasalukuyan kong trabaho, no ho. Syempre, nakatapos na po ako ng probationary. Tapos, inilipat po ako ng ibang department, tinaasan po ako ng sahod. Tapos, pwede na po ako mag-apply ng vacation leave. So, pinag-iisipan ko lang po ng mabuti, ano ho. Pero syempre po, nakakasilaw po yung $4 na taas sa sahod. Kaya mamaya po, hindi ko pa nakakausap ang aking asawa, ang mahal na Reyna. Syempre, kailangan ko pong isang guni sa aking asawa, ano ho. Para syempre, mapag-usapan ho namin ng ayos. Gusto ko lang pong i-share sa inyo, ano po. At syempre nga, lingid ho sa inyong kaalaman. Ako lang po may trabaho sa ngayon. Ako po naghahanap-hanap ng medyo malaking sahod, medyo mataas, ano ho. Kaso pinag-iisipan ko pa rin ho kung lilipat ba talaga ako. Ang pakiramdam ko ho ay ako'y hired na. Ngayon ay talagang kailangan ko hong pag-isipan ng 3 beses o higit pa sa 3 beses, ano ho. Dahil marami ho tayong isa sa alang-alang, ano, yan. Ayun lang po, i-share ko lang ho sa inyo na syempre ho, na ganun po ang nangyari na kailangan po talaga minsan natin ng extra income Hindi naman extra income, yung medyo tumaas pa ng kaunti ang ating sahod, ano ho.
Dahil alam ko naman sa mga vlog ko, nasabi ko na masaya ako dito sa trabaho ko. Unang-una, hindi ho pagod. Kasi dito ho sa kasalukuyang kong trabaho, kuwan ho, parang pagod lang kami dyan ng mga 3 hours. Walang oras po kami nagtatrabaho. May 1 oras na break. Mapapagod kami ng mga 3 hours. Tapos yung 4 hours, medyo petex na ho ng kaunti. Basta natapos namin yung aming mga assignment, yan, yung mga kailangang kumplituhin nga. Yun nga po, nakakapaisip. At pero syempre dapat kasama natin ang ating mahal na asawa sa pag-iisip sa mga ganitong desisyon, ano ho. At gaya nga po ng sabi ko, marami ho tayong iisa-alang-alang sa mga ganitong paglipat ng trabaho. Nakakasilaw ho talaga ang $4, ano. Yan. Pero kailangan talaga nating magdesisyon na, ano ho. At syempre, kung tatanggapin ko ito, kailangan ko magbigay ng 2 weeks notice dito sa aking kasalukuyang trabaho. At napamahal na din ho ko doon sa mga ginagawa ko, sa mga katrabaho ko, at mabait naman sa akin. Syempre, pag lipat ko sa bago kong trabaho, panibagong pakikisama na naman. Tapos may 3 months probationary na naman. Hindi agad ura-urada na pwede kang mag-apply ka ng leave. Dito ho sa trabaho ko, pwede na po ako mag-apply ng leave kasi lampas na po ako sa probationary. Ngayon nga pong darating na summer, may mga camping-camping kami. Gusto ko lang pong i-share sa inyo, ano po, sana po ito pong pag-share ko, iwag nyo naman hong mamasamain, ano. At tao lang ho tayo, ano. Syempre, minsan may mga unexpected na, yun nga, nawalan ng trabaho ang aking asawa. Hindi ho sapat ang aking kinikita, ano po. Gaya po ng sabi ko kanina, mahirap ho naman noong saktuhan laang lagi. Yun hong $500 na may maitabi ka bi-weekly o may maitabi kang $500 kada buwan ay malaking tulong na ho yun. Malaking ipon na po yun para sa amin. Siya anak, uwi na tayo. Nagugutom ka na. Ako'y nagugutom na rin Siya, sige. Yun, pauwi na tayo ng bahay. Ano anak, kamusta naman sa school? Okay naman. Kamusta naman ang mga teacher mo? Okay naman, yung mga classmate, lahat naman okay. Kailan ba bakasyon nyo, yung vacation? Sa June pa ba or? Sa June pa po. Kasi meron kayong tinatawag na summer vacation, di ba? Sa June pa po. Okay, so sa bakasyon tayo magpi-fishing, magkakamping. Yan. Maulan ngayon dito sa aming lugar, dito sa Edmonton. +7. Tuwan-tuwa ang halaman ni mama. Siyempre anak, naulan. Ay, sa mga mahirap pong magdesisyon sa mga ganitong sitwasyon. At marami ho tayong mga i-consider. May i-consider ho ako sa in-apply akong trabaho. May i-consider ho ako sa iiwan kong trabaho. So marami ho tayong dapat isipin, ano? Dapat huwag ho tayong padalos-dalos. Pero syempre, ginusto ko ho na mag-apply ho ng trabaho at may dahilan ho tayo, ano ho? At alam nyo naman ho ang ating dahilan, ano? Gaya ho ng sinasabi ko kanina, nakakasilaw, ano ho? At $4 ang difference, ano ho? Kaso ang problema lang ho, hindi ho natin alam na kung anong trabaho ang ating tatahakin, ano. Although na-explain na ho sa akin ang aking mga gagawin, yun nga, magpo-forklift, tapos assistant ng mga welder, yung mga gagamitin ng welder, isa-set up ko, tapos pagkatapos nilang gamitin, liligpitin ko, yan. Pero syempre, sa mga aktwal, pwede pang madagdagan yon or higit pa, ano ho, sa mga pagdating na talaga sa trabaho, ano. Kaya dapat pag-isipan ho natin ng husto, ano. Ito ho, nakikita nyo, maulan. So, ibig sabihin nito, talagang hindi na mag-i-snow, anak, ano. Dire-diretso na to.
medyo kung napapansin mo anak, malilinis na ang mga kotse ngayon, ang mga cars, no? Unlike nung winter, ang dudumi. Tapos noong patapos na yung winter, yung may mga nag-i-snow pa, no? 'Di ba kahit patapos na ang winter, minsan may nag-i-snow pa ng konti. Sobrang dudumi ng mga cars. Ngayon ay umuulan na, so nawa-wash out na, malinis. Sa mga ganito hongkwan sa mga ganitong school zone, ano po, talaga pong kailangan nating i-follow yung panayan, yung speed limit na 30, maximum 30. Yan, alalay lang ho tayo sa pagmamaneho. At para hindi tayo ma-report. Tapos minsan may mga bata din na hindi tumatawid sa tamang tawiran. Kahit po merong pedestrian lane na tinatawag, hindi po din sila tumatawid doon. Lalo na yung mga bata ay maliliit, takbuhan ng takbuhan. May mga nakikita po kung ganon. Ay doble ingat ho. Anak, nakikita mo yung mga trees na yan, magkakaroon na yan ng mga leaves, ng mga dahon, no? So brown siya ngayon, tapos magiging turn into green, ano? Yun po, kahit papaano ho'y nakapag-share ho ako ng ngayong araw na ito, ano? At gaya po ng sabi ko kanina, oras po na nag-apply kayo sa trabaho at tinawagan kayo for interview, wala ho namang masama kung itatanong nyo agad yung sahod nyo, yung salary. Kasi minsan halimbawa tatawag sa inyo, i-invite ka for interview, sasabihin kung anong position, sasabihin kung anong company, pero hindi nila sinasabi kung magkanong salary. Mas mainam na itanong nyo po in a nice way, at para pag hindi nyo ho nagustuhan, hindi na po kayo tutuloy, hindi na ho masasayang yung oras nyo, kasi wala namang karapatan na magtanong regarding ho sa salary, kasi karapatan ho natin, kasi kung interesado ho talaga sila sa atin, kahit pa itanong natin yon, wala hong mawawala doon, yan, laborer. So kung sa Pilipinas ako ho'y assistant ng mga karpentero, ng mga mason, yung mga maghahalo ho ako ng semento, ako ho na may nakaranas na din ng gayon sa atin. Dahil ho nung high school ay nakakasama ho din ako sa paggagawa ng bahay, paggagawa ng kalsada. Ay, mahirap mag-isip. Talagang yung paulit-ulit yung sinasabi, marami hong tayong i-consider. Ay, gutom na tayo anak. Gutom ka na rin ga? Okay. Dito na ho kami sa bahay. Hindi pa ho ako nakain. Ano kayang ulam din Ano kayang niluto ng mahal na Reyna, Ay hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo, Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, Hanggang sa muli ho. Masayang araw ho ng Martes sa ating lahat, at kung saan man ho kayo naroroon, ingat ho ang lahat. God bless everyone. Maraming salamat ho. Tumutubo na ho itong puno ng mansanas ng aming kapitbahay. Napakainang paggarne. Yan, tapos babagsak yan dito sa sahig. Yan naman pwedeng kainin at nagbibigay naman ng kapitbahay. Dati ho ito'y kulay brown, ay ngayon ay nagkukulay green na, nakikita niya. Celery, buhay na nga yata ang celery. Kain tayo, ano luto ta? Chapsoy? Chapsoy, ano, chicken or pork? Pork. Maghiga mo na.